Gusto ko ng pansit ngayon. Kwento ni Rene O. Villanueva. Guhit ni Joseph Paul David. Maganda ba kayo kumain? Ano-ano ang mga paborito niyong pagkain? Basahin natin ang kwento ni Didi at alamin ang mga paborito niyang pagkain. Tuwing kakain sina Didi, tinitiyak ng nanay at tatay niya na masustansya ang kanilang pagkain. May gulay at prutas, may isda at kanin, at may katas ng sariwang prutas para sa inumin. Laging magandang kumain si Didi. Pero isang araw, na maghain ng pansit ang nanay ni Didi, ayaw na niya kumain ng ibang pagkain. Pansit! Pansit! Mahabang pansit. Ikot-ikot sa tinidor, dugtong-dugtong, di maputol. Pansit! Pansit! Gusto ko ng pansit. Araw-araw ako kakain ng pansit. Yon ang sabi ni Didi. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Humihingi siya ng pansit sa umaga, sa tanghali, sa gabi, pati sa merienda. Kahit ano ang hiyaan ng nanay niya, ang gusto niya, pansit lang talaga ang gusto niya. Pero, isang araw, nagbago ang hilig ni Didi. Longganisa naman ang nagustuhan niya. Mataba, mapula, at mahaba. Oh, kay sarap ng longganisa. Paborito ko sa umaga, tanghali, o gabi. Kahit sa merienda. Gusto ko'y longganisa. Yon ang sabi ni Didi. At puro longganisa nga ang kanya kinain. Kahit alukin siya ng gulay ng kanyang tatay. Kahit alukin siya ng isda ng kanyang nanay. Longganisa lang talaga ang gusto niyang tunay. Minsan ay nag-uwi ng siopaw ang kanyang tatay. Mula noon puro siopaw ang hinahanap ni Didi. Siopaw ang gusto ko sa almusal. Siopaw din sa tanghalian. Kahit sa hapunan, gusto ko'y siopaw. Pati baon ko, pwede po bang siopaw? Yon ang sabi ni Didi. At puro siopaw lang ang kanyang kinain. Pero hindi tama ang gayon, di ba? Kung ano ang nakahain, yun ang dapat kainin. At ganoon ang sinabi ng nanay at tatay niya kay Didi. Pinatulog nila si Didi sa paghahanda ng pagkain. Nalaman ni Didi na pinag-iisipan palang mabuti ng nanay at tatay niya kung ano ang kakainin nila. Kailangan iba-iba, sabi ng tatay niya. Kailangan masustansya, sabi ng nanay niya. Nalaman din ni Didi na pinaghihirapan nila ang paghahanda ng pagkain nila. Kaya kapag hindi kinakain ni Diding ang pagkain nakahanda sa mesa, nasasayang ang pagod ng nanay at tatay niya. Hindi rin sapat ang sustansyang nakuha niya para maging malakas at masigla. Mula noon, hindi na mapili sa pagkain si Diding. Kung ano ang nakahain, yon ang kanyang kinakain. Sinasabi rin niya yon sa bunso nila. Pero ang sabi nito, pansit! Pansit! Pansit ang gusto ko! Matagal pa siguro bago matuto ang bunsong kapatid ni Diding. Kailangan pang ipaliwanag ni Diding na hindi maaaring puro pansit ang kainin araw-araw.